Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,121 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay yung dyan sa Pasig City, no? Na pinamumunuan ngayon ni Vico Sotto. Okay? Ito po ay mayor na noong 2019 hanggang ngayon ay tilabagang wala naman pong improvement ng Pasig City, no? Wala po siyang parang kakaiba, no? 'Yun lang, nagpapailaw sila, nagpapaganda, ganyan, etc. Pero wala naman po palang big impact. Hindi katulad ng Maynila, nung Mayor si Yorme Isko Moreno, hindi katulad ng Caloocan City na mayroon talagang complex, no? At saka marami pa pong naipapatayo. Something like that. Kakaiba po, di po ba? Ngayon, dyan sa Pasig City, ewan ko po, turo nyo po kung saan may naipatayong maganda. No? Yan, Pasig City Hall, papatayo nila yan, pero sabi nga natin, hindi naman kailangang gibayan at ipatayo no? Nawalan lang po ng budget, hindi po binigyan ng budget. Hindi po minintain, kaya po nagkaganyan. Pero anyhow, sana po mag-isip-isip tayo, no? Ngayon, may makakalaban, ay salamat sa Diyos, may makakalaban si Vico Sotto bilang mayor, no? Nakahanap yata ng katapat, no? Si Vico Sotto, at malamang ay kabado na yan. Dahil, alam mo, actuations kita-kita mo sa actuations ba? No? Kitang-kita mga actuations sa Vico Sotto at unti-unti na nakakasuhan na rin si Vico Sotto na dati hindi lumalabas. Pero gumaganti siya, kinakasuhan din niya yung kalaban niya. Okay? Ganun po talaga politika, nagkakasuhan sila. Pero anyhow, sana naman kung hindi man matalo si Vico Sotto, at least sana dikit ang laban, no? Para naman o kaya naman lumaban ng patas si Vico Sotto para tignan mo nga si Vic Sotto, di ba? Nakialam pa. Sabi niya, bulok na style daw ang bulok. Hindi po kasi itong kalaban niya may plano po talaga, no? Based on data, no? Gagawing smart city. Ganun po talaga dapat ang leader, no? Smart city, di ba? Green city, ganyan dapat. Pero hindi, di ba? Kaya po sana manalo, no? Pagdadasal po natin, manalo sana ang kalaban ni Vico Sotto, no? Na si Sara Diskaya, no? Talagang kabadong-kabado na, kitang-kita mo naman. Dati, siya, no? Ngayon ay talagang kabadong-kabado na si Vico Sotto. Ang mga kalaban niya ay may-ari ng St. Gerard General Contractor at Development Corporation, no? Mayaman daw ito, no? Bilyonaryo. Tayo, wala naman tayong natatanggap sa Sara Diskaya. Pero alam niyo po, mayaman na mayaman, pero in spite of the yaman, ay tumutulong po sa mga taga-Pasig at karating lugar, no? Ngayon, idinadawit ni Vico Sotto ang St. Gerard sa isang kumpanya na may joint venture sa Commission on Elections. Ano ba yan? Umalag ang asawa ni Diskaya na si Curly, na siya rin Chief Executive Officer ng St. Gerard. Gate nito, nag-divest na sila. Ibig sabihin, wala na sila doon. Na sila ay wala ng kinalaman sa sinasabing kumpanya ni Vico Sotto na tuluyan na rin umatras sa joint venture sa Comelec. Sa kabila nito, tuloy ang mga kaso ni Sotto laban sa St. Gerard, bagamat pawang binasuraan naman ito ng korte, maliban sa 3 na ayon kay Curly ay occupancy cases lang. Marami rin po nagsasabi sa atin, pero wag na lang natin pangalanan na mahirap rin. Basta, wag na lang po. Ayon sa mga Diskaya, nagsimula na silang gipitin ng alkalde nang malamang marami nang humihimok kay Sara na pasukin ang politika. Nako po. Diba? Nagsimula sila sa wala. Lumaki ang kanilang construction business at bilang pasasalamat sa mga biyaya, ibinalik nila ito sa kanilang mga empleyado. Nako po. Walang pinipiling tutulungan ng mga Diskaya. Hindi pinahirapan ang malapit sa kanya basta balido at kahilingan ng kanilang tinugunan. Kaya naman napamahal sila sa karamihan. Nako po. Katibayan ngayon yari na, 'di ba? Vico Sotto, sana nga po ay
magising na mga taga-Pasig, no, gagawing smart city ang Pasig City. Okay, katibayan nito ang maraming Pasigueño na sumusuporta sa kandidatura ni Sara, no, Sara Diskaya. Nakita ito ng samahan niya ng daang supporters sa kanyang paghahain ng COC, no? Tapos taos-puso nagpapasalamat si Sara sa kanyang supporters matapos ang opisyal na deklarasyon ng kanyang pagtakbo bilang katunggali ni Mayor Vico Sotto sa halalan sa Mayo 2025. You know? Yari ka, malapit na, sana matapos na ang administrasyon ng Vico Sotto upang mapaganda ang Pasig ng tuluyan. Nagkaroon ng mabigat na karibal si Vico na aminin man o hindi, ang hinahangad niyang ikatlong termino ay pinakamahirap na laban niya mula noong 2019 nang tuntukan niya ang 27 taong paghahari ng Pasig ng mga Eusebio. Pero alam niyo po ba, seryosong usapan po ito, no? Kailangan naman may pagpilian para sa Davao, di ba? Sabi nga ni Nograles, dapat may pagpilian. Pero tama na ang 6 na taon, no? Tama na ang administrasyon na hindi marunong makinig sa tao at sinasabi lang ay parang siya ang laging ang tama. No? Ganyan po ang methodology ng liberal no? Ganyan po methodology ng hindi po liberal per se, no? Pero may mga ganyan po, no? Tingnan nyo, parang Hani Lacuna, parang Trillanes, okay, parang Bongbong Marcos, ganyan din pong Noynoy Aquino dati, no? Kaya po sinasabi natin ay ano po ba? No? Ano po ba mga taga-Pasig? Vico Sotto po ba o Sara Diskaya? Sara Diskaya ay may concrete na plano, no, para sa Pasig, isang smart city based on data, no? Pag ganyan mga pwedeng green city din, di ba? Tingnan nyo pamantasan ng lungsod ng Pasig, no? Bakit ganyan, no? Hindi po natin alam, di ba? Yung mga mga traffic pa rin. Yung kapaligiran ng Pasig River ay tignan nyo naman po, di ba? At marami pa pong iba, no? Ngayon may mga yung pinakamahal diyan, yung mga tulay, no? Yung mga tulay, mga footbridges ba, no? From Ortigas to Pasig City Hall ay wala na, no? Wala na, tuluyan na nawala, no? Diyan yung sa Shaw Boulevard, no? Extension Pasig Boulevard. Diba? Dati merong yan no? May mga naglakad pa nga kami diyan. Ngayon, wala na. Unti-unti nang winawala ng Vico Sotto. Bakit po ganoon? Dahil nga po ba yan? Tingnan nyo, ang Pasig City Hall, winala na at gagawin ng bago. Okay? Yang pamantasan lungsod ng Pasig, no? Hindi mo malang mabanggit na ito ay pinatayo ng mga Eusebio. Okay? Sasabihin mo ba, hindi naman po sa inyo. Yes, indeed. Pero sila po ang may ideya. O kaya sila po ang nagsakripisyo upang itayo ito. Di ba? Sasabihin mo, hindi, ano ba? Anyhow, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.